pag-usapan po natin ito hong nakakadismaya hong performance po mga kabida sa mga kandidato ho ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos diyan po sa Senate ha? Alam naman po natin mga kabida, aside ho dito sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas, may mga kandidato, ito hong si Pangulong Marcos mula sa kanya hong partido ito pong Partido Federal ng Pilipinas. Sino-sino po itong mga kandidato ho niya nakabilang ho ng kanyang partido na Partido Federal ng Pilipinas. Ito po wala pong iba mga kabida, sila Manny Pacquiao, okay, ito hong si Benhur Abalos at Senator Francis Tolentino Itong tatlong mga kandidato po hindi ho natin makikita diyan po sa Magic 12 mga kabida. So sad kasi ho, yun nga hindi ho nakapasok po sa Magic 12. Ang pinaka medyo malapit po sa kanila ito hong si Abalos number 16. Itong si Manny Pacquiao number 18 at ito pong si Senator Francis Tolentino po mga kabida number 23 po So ang layo po ang kanila pong agwat mga kabida, yung kanila pong positioning Now, bakit po nagkaganito? Bakit ni isa po walang pumasok na mga kandidato po ng Pangulo diyan po sa Senate Isa lang po yung rason po mga kabida. Wala na pong kakayahan ng Pangulo na maipanalo yung kanya hong mga kandidato In short, hindi na po pinagkakatiwalaan po ang Pangulo ng Pilipinas mga kabida ng taong bayan. Kasi malinaw naman po kung totoo na hanggang ngayon ay may tiwala pa ang taong bayan po sa kanya, sana yung tatlong kanyahong mga kandidato ng kanyahong partido nasa Magic 12 sana po mga kabida Ito ngang Alyansa para sa Bagong Pilipinas, 5 kandidato lang ho ang pumasok Hindi ho lahat. Kung tutuusin po natin, kung maalala po ninyo mga kabida, para hong nagyabang itong administrasyong ito na 12-0 daw kanilang target mga kabida sa eleksyon pero hindi po nangyari yung 12-0 po mga kabida. Kasi unang-una po, nalagasan po sila ng 2 mga kandidato. Ito hong si Senator Amy Marcos at Congresswoman Camille Villar. Okay? Now, naging 10 na lang po. Okay? So, itong 10, 5 po dito mga kabida, napakalayo po sa top 12. Kaya ang nakapasok lang po, ito pong si Erwin Tulfo, si Tito Soto, si Panfilo Lacson, mga kabida, Ito pong si Pia Cayetano, at yung pang-5 po, mga kabida, at ito pong si Senator Lito Lapid, So, 5 kandidato lang po ang pumasok, mga kabida. So, hindi mo masasabing solid yung endorsement po ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Kasi unang-una po, itong mga kandidatong ito ay mga kilalang-kilala na po ito. Hindi na po kailangan po ng endorsement. Kahit yung kanilang sariling pangalan po ay pasok na po yan. Swak na po sa mga tao, mga kabida. Okay? At alam nyo ba, for the first time in history po, mga kabida, wala hong pumasok na mga kandidato po ng administrasyon. Okay? Partikular na po, kandidato po ng partido ng Pangulo dyan po sa Senado, mga kabida. Okay? Isang indikasyon po yan, na wala na talaga. Okay? Hindi na po effective ang Pangulo sa kanyang endorsement. Tingnan yung nangyari po kay Gwen Garcia, inendorso po ng Pangulo. Diba? Tinalo lang po ni Pambari 4, Si Pambari 4 po ay bago po yan, sa larangan po ng politika po, mga kabida. Yung nag-endorso po sa kanya, ito pong si Vice President Sara Duterte. Mas effective pa po, yung endorsement po ni VP Sara kumpara po kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, Ito hong si Kimbo. Ano nangyari po kay Kimbo? Inendorso din ng Pangulo, Okay? Talo po, sa Marikina. Oh. So, meaning,
walang clout na po, si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Kasi hindi ho niya kayang maipanalo yung kanyang mga sariling kandidato po, kandidato ng kanyang partido. Nakakalungkot po mga kabida, Kasi kung titingnan po natin yung lumabas na survey ng Okta Research, na napakataas yung trust ratings po ng Pangulo. Matapos pong lumabas ang survey po ng Pulse Asia, na bumagsak yung kanyang trust ratings at saka performance, naging 25% na lang po, Pero pagdating ho sa Okta po mga kabida, napakataas. Okay? Nasa 61 ata kung hindi ako nagkamali, So it goes to show po, na mali yung survey po ng Okta. Okay? Kung saan po ay sinasabi pong pinagkakatiwalaan pa rin ng taong bayan ito hong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, Kasi kung totoo po yan, sana naipanalo po niya yung kanyang mga sariling kandidato po, wala. Okay? So, yung survey po ng Pulse Asia speaks itself, mga kabida. O, tingnan po yung nangyari po, sa mga inendorso po ni Vice President Sara Duterte, Dahil ho sa kanyang mataas na trust ratings o trust rating na nasa 61% po, sa Pulse Asia survey po, mga kabida. Look what happened. Nanalo si Bari Cuatro, okay? Nanalo yung kalaban po ni Congressman Benny Abante, Nanalo po si Isko Moreno, okay? Nanalo po yung kalaban po ni Congresswoman Stella Kimbo. Ito hong si Maan Teodoro, So tingnan po natin 'yon, yung difference between the endorsement of President Marcos and Vice President Sara Duterte. Kaya nga yung puwersa po ng mga Duterte po, mga kabida, malinaw po, still the force to reckon with. Yung puwersa po ng mga Duterte. Yung endorsement po ng mga Duterte, yung clout, yung influence, nandyan pa rin, mga kabida. Kaya kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos po, mga kabida, wala na. Kumbaga, nasa twilight zone na po, yung kanyang effectiveness doon po sa pag-endorso po ng mga kandidato po niya. Alam nyo, by 2027, 2026 or 27, so most likely magiging lame duck president na po ito, Kasi patapos na po yung kanyang term, Ganyan talaga yan, Pag patapos na po yung term, usually magiging lame duck na po yung presidente na yan. Kumbaga, mawawala na po yung kanyang influence. Kasi wala na pong silbi yun. Kasi hindi na po siya kandidato, sa susunod na eleksyon. So, maghanap yung mga politiko ngayon ng mga kandidato na posibleng o may potential pong manalo sa 2028 presidential election po. At doon na naman po yung mga politiko na yun, mga kabida, pupunta. Ganyan talaga yung politika, Okay, kung sino yung tingin po nila na makakatulong po sa kanila, bitbitin po sila, mga kabida, doon po sila, Yan po yung nature po ng politika sa Pilipinas. Okay? Kumbaga, mula sa ganito kataas yung yung influence po ng pangulo nung nagsimula po siya bilang presidente, bigla dahan-dahan bumaba hanggang umabot po sa point ng mga kabida na wala na po, hindi na naging effective yung kanya pong endorsement. Alright? Buti pa nga itong si VP Sara po ngayon kasi yon, lumabas talaga yung kanya pagiging charismatic pa, mga kabida. Tingnan mo yung mga time, yung mga scene na pinupuntahan po ng Vice Presidente. Ang daming mga tao talaga. Pinagkaguluhan talaga ang Vice President, Parang rockstar yung dating, Unlike kay PBBM, you can observe, na iba talaga yung treatment po ng tao, kay Pangulong Marcos at kay Vice President Sara Duterte. Ayun. Again, nakakalungkot po ito, mga kabida, kasi ngayon ko lang po nalaman na ang isang sitting president, ang partido po ng sitting president
ay nawalan po ng impluensya, no? Okay? Dahil ho, yung kanilang pong kandidato ay hindi ho nakapasok po sa Senate for the first time. I think history po ito ng Senado po mga kabida. Kasi usually, pag sitting president ka, yung influence mo talaga mga kabida is mataas. Okay? So kahit papano, kahit isa o dalawa, tatlo, meron kang mga kandidato dyan po sa Senate na mananalo po. Wag ho nating isali ito pong alyansa kasi yung alyansa po ay magkakaibang mga partido yan represented by different political parties na nagkaroon po ng alyansa with the party of the president. Hindi talaga yung matatawag po nating kandidato talaga ng Pangulo yan. May kanya-kanyang mga partido yan sila. Unlike ho dito sa tatlong mga senatorial bets, Pacquiao, Tolentino, and Abalos, partido talaga yan ng Pangulo. Partido Federal ng Pilipinas. So, anong lesson dito, mga kabida? Sa tingin po ninyo, kung bakit ganito po nangyari po sa mga kandidato po ng Pangulo? Okay? Anong lesson po sa tingin po ninyo? At anong pagkakamali po na ginawa po ang Pangulo dito? Okay? Yung kanyang pinagagawa po, mga kabida. Yung nagdulot po sa kanya ng pinakamababang rating, trust rating at saka performance rating na nasa 25%. Diba? Mismo sa sarili po ng Pangulo, hindi ho niya kayang ibenta po, mga kabida. How much more dun po sa kanyang mga kandidato, Nung lumabas po, mga kabida, yung survey po ng PulseAsia, nangamba na po yung mga kandidato po ng alyansa. In fact, may mga balita po na nagkanya-kanya na lang po, umalis itong si Amy Marcos, umalis po itong si Camille Villar, At may balita po that time na si Manny Pacquiao aalis daw. Okay, si Tolentino aalis daw, pero wala eh. Okay? So, yun po. Nakakalungkot po again mga kabida, hindi man sa kinukutsa po natin ng Pangulo kundi nalulungkot lang po tayo kasi dapat sa ganitong panahon halfway sa kanyang termino mga kabida mataas pa rin sana yung kanyang trust ratings meaning yung pagtitiwala po ng taong bayan, pero yun bumaba po mga kabida So, vindicated yung PulseAsia survey dito. Malinaw po yan. Vindicated mga kabida yung PulseAsia survey.